Hello mga kabaslag, welcome pong muli sa panibago nating vlog. Magre-repair tayo ng nasira natin ng mga cabinet. At ngayon namang araw na to wala akong deliver, kaya samantalahin naman natin na maging productive yung araw natin, na mayroon tayong magawa, hindi masayang yung mga oras. Kaya ito yung mga panahon na pwede natin gawin yung mga hindi natin nagagawa sa bahay natin. So ngayon, ang gagawin natin ay magre-repair tayo ng sirang cabinet. Noong nakaraan, may tinesting na ako dyan. At ngayon, yung iba pa nating sira ay gagawin natin. Sa katagalan ng cabinet, kapag ganitong klase yung bisagra na ginagamit natin, yan o, yan. Katagalan yan, ang bumibigay dyan, minsan ito mismo, yung bisagra mismo nasisira. Pero minsan naman, ang nasisira yung kahoy. Kagaya nito, solid na kahoy ito na nilagyan namin ng Formica. Ginawa to 2013. Ilang years na, 13 years na. Katagalan talaga bumibigay yung kahoy. Kagaya nito. Yan o. Kasi inuukaan yan eh. Tapos, ang nangyari, nababakbak yung pinag-screwhan. Ngayon, nakabili tayo sa TikTok ng gamit or repair kit para dyan. So, ang nabili natin ganito. Nabili ko ng nasa, kung hindi nagkakamali, 200 pesos. Pero marami na siya. Ayan o. Yung iba, nagamit ko na nga eh. Nasa 10 piraso yata yung 200 pesos. Ang kailangan nyo lang dito ay barena. Kailangan natin ng barena plus yung screw. So, ginawa natin ay kumuha ako ng screw driver na yun yung ipapalit natin dito sa bala ng barena na to. Ito, yung maiksi ko na screwdriver, yun ibabala ko. Pero meron na bibili ito mas maiksi para paggipitan, magagamit nyo talaga kasi maiksi talaga siya. So, ito, pwede na to. Pwede ko nang gamitin kasi pag binukas ko naman to, kaya naman yan na i-barena yan. Malaking bagay kasi hindi na tayo bibili ng another na plywood at magre-repair or kaya hindi na tayo kailangan magsira kundi talagang repair na lang talaga. Pwede rin na yung Formica, baguhan natin ng Formica, pwede rin. Pero kapag medyo nagtitipid kayo, ay yun lang muna gawin natin. Halagang 200 pesos ay makakapag-repair na tayo ng cabinet na sira. Imagine niyo kapag naglagay tayo nito, another isang dekada na naman yung itatagal niya. Guys, pagka gumamit pala kayo nito at nagtanggal kayo nito, repair kit na to dito sa plastic, dobling ingat lang, wag yung basta-basta na lang or pabigla kasi baka mamaya medyo matigas pala yung plastic, tapos pagpilas ninyo ng plastic, tumama yung inyong palad or daliri dito sa kanto ng steel na to, itong metal na to, masusugatan kayo. Kasi nangyari sa akin nung nakaraan na sa sobrang pagmamadali ko at katangahan na din ay nasugatan yung aking daliri. Pero yun nga, paalala ko lang sa inyo, ingat kayo dito. Kung isipin kasi madali lang naman magtanggal eh. Problema kasi masyado ako nagmadali nung nakaraan. Nung nakaraan kasi dito ko binuksan. Mali. Dapat dito na lang pala sa gilid. Sa gilid nyo lang bubuksan ito. Ihilain nyo lang itong dalawa na to. Bukas na agad siya. So nangyari kasi nakaraan dito ko binuksan oh. Pagka ganun ko, nangyari yung daliri ko. Ngayon, so ikakabit na natin to. Guys, bali ang pagkakabit nito, kung mapapansin nyo, itong side na to, yan, ito yung itatapat nyo din sa butas. Pag ganyan ang kabit nyan. Yan. Then, ipapasok ito dito. Yan, ipapasok to dito. Pag nakapasok na siya, pwede nyo nang i-screw. Ayan yung mga butas oh. Ang daming pwedeng pag-screwhan dyan. Kaya safe na safe talaga. So meron niyang kada isang ganito, meron yatang 8 screw na bala na kasama sa bawat isang ganitong plate na ganito. Yan. Hanggang sa malapat siya. So ayan, malapat na siya.
Dito natin. So nakalapat na siya. Pagka ganyan na nakalapat na siya guys, pwede nyo nang lagyan ng screw. Okay. So screw natin. Ayun guys, pagka pumalpak yung mga unang screw na naikabit ninyo, pwede nyo naman na doblehan. Kasi marami naman butas yan eh. Yan. Okay na. Ayan guys, bali na ikabit na natin. 6 na screw ang nailagay natin. Then, subukan na natin to. Yung isa sa taas, hindi ko muna nilagyan kasi hindi pa naman sira. Pwede nyo rin lagyan ng langis para hindi kalawangin or para magiging malambot yung pagbukas-sara ng inyong cabinet. Sensya na kayo, makalat yung mga damit natin dyan. Subukan na natin isara. Ayan. Kahit pa paano, yan. Hindi na kagaya nung nakaraan na talagang natatanggal yan. Ayan o, hindi na siya natatanggal. Kung sakaling wala kayong barena at medyo gipitan, pwede kayong gumamit ng ganitong screwdriver. Matagal nga lang kasi talaga pagka ganito ang gagamitin, kaya gumamit tayo ng barena. So yung iba, portable na barena, maganda rin yun kasi di battery lang siya. So yun yung mga pwede natin gamitin.